Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki at kapatid na babae, ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Nais ko na ang Diyos ay kumilos sa iyong puso ngayong gabi at dalhin niya ang kapahingahan at kaaliwan na labis mong kailangan. Ako si Pastor Antonio Jr. at ngayon gusto kong magdala ng mensahe ng pananampalataya at pag-asa sa iyong puso. Pagkatapos, mananalangin tayo at pagsasamahin ang ating pananampalataya. Dahil sinabi ni Jesus na kung saan may dalawa o higit pang tao na nagtitipon sa kanyang pangalan, naroon siya at nagpapakita. Naniniwala ako, ang pananampalataya natin ang kikilos sa higit pa sa natural, magbubukas ng tila hadlang at ng mga bagay na parang hindi nagtatagumpay. Sa pananampalataya, hilingin natin ang pakikialam ng Diyos para sa atin. Amen. Bago ko ihatid ang mensaheng ito, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagkakataon at sa iyo na nagugustuhan at ibinabahagi ang aking mga video. Hindi mo alam kung saan na napupunta ang mga mensaheng ito. Marami akong naririnig na kwento at patotoo at niluluwalhati ko ang Panginoon dito. Alam kong marami rin sa inyo ang ginagamit ng Diyos. Dahil kapag nagbabahagi ka ng panalangin na ganito sa inyong family group, sa WhatsApp group, sa Facebook, pinapayagan mong makapagsalita ang banal na espiritu sa mas maraming puso, sa mas maraming buhay. Sabi sa Biblia sa Isaias, hindi bumabalik ang salita ng walang laman at natutupad nito ang layunin ng Diyos. Kaya maniwala ka. Kapag nahipon ng Diyos ang puso mo, ibahagi mo. At kung di ka pa nakasubscribe, pindutin ang mag-subscribe button. Sa tabi, may lalabas na maliit na kampana. Pindutin ito para makatanggap ng abiso tuwing may bago akong video. Araw-araw ng linggo, tuwing umaga, alas 6 ng umaga, at sa gabi, naglalagay ako ng panalangin at mensahe para pagpalain ka. Amen? Hindi ko alam kung kumusta ang buhay mo, pero iniisip ko na tulad ko, baka dumadaan ka rin sa mga pagsubok na ang kaaway ay bumabangon laban sa iyo. Lalo na sa mga nagpasya na seryosong sumunod kay Jesus. Sila ay usigin, daranas ng paghihirap. Iyon ang sinabi ni Jesus. Pero ang mga pagsubok na ito ay hindi dumarating para patayin tayo. Ang mga pagsubok na ito ay dumarating para iangat tayo. Makikita natin sa Biblia ang maraming lalaking nahulog sa pugon at itinaas ng Diyos. Ginawa silang misyonaryo ng Diyos at nangaral tungkol sa kanyang pag-ibig at kadakilaan. Nakikita natin na ang mga lalaking walang kakayahan ay naging may kakayahan sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng maraming paghihirap. Pero ang malaking problema ay kapag tayo sa harap ng mga labang ito ay nawawalan ng pananampalataya. Nagsisimula tayong magduda kung talagang kasama natin ang Diyos. Diyan nagsisimulang maglagay ng takot, pagdududa at kawalang katiyakan ang kaaway. At tinitingnan natin ang mga sitwasyon at hindi natin makita ang solusyon. Nakikita nating kulang ang sahod para sa lahat ng gastusin. Tinitingnan natin ang ating kasal at nakikita nating lumamig na ito, parang wala ng pagmamahalan. Tinitingnan natin ang relasyon natin sa ating mga anak. At parang araw-araw ay lalong nahihirapan tayong disiplinahin sila at dalhin sila sa presensya ng Diyos. Dahil dito, nakakaramdam tayo ng pagkakasala at kawalan ng magagawa. Pero tandaan mo ito, mahal kong kapatid na lalaki at babae, ikaw na dumaranas ng mga parehong problema. Gusto kong ipakita sa iyo sa mensaheng ito na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa iniisip natin. Ang kadakilaan ng Diyos ay walang hanggan. At kung hindi pa kumikilos ang Diyos sa buhay mo, gaya ng gusto mo, kailangan mo lang manatili sa pananampalataya. Kasing halaga ng paniniwala ay ang pananatili mo sa parehong pananampalataya. Amen? Nabanggit ko ito sa panalangin kaninang umaga, tungkol kay Pedro na naglakad sa ibabaw ng tubig nang tawagin siya ni Jesus at naranasan niya ang sobrenatural. Pero biglang dumating ang mga hangin na salungat at nagsimulang lumubog si Pedro. Ganun din, sinusubukan ng kaaway na ilubog ang buhay mo para tumigil ka sa pagsunod kay Jesus, para tumigil ka sa paglalakad patungo sa himala. At baka malapit ka na talaga sa himalang iyon, at panahon na para manatili ka sa pananampalataya. Ibig sabihin, naniwala si Pedro, pero hindi niya nagawang manatili sa parehong pananampalataya. Iyan ang plano ng kaaway sa buhay mo. Pero kung magpapatuloy ka, kung hindi ka susuko, kahit napakiramdam mo ay masama, kahit pagod ka, malungkot at pinanghihinaan ng loob, tumingin ka kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya at malalampasan mo ang lahat ng krisis, lahat ng mga sagabal sa buhay mo. Amen? Gusto kong hamunin ka. Pagkatapos nating manalangin, pumunta ka sa bintana ng bahay mo
o sa pintuan ng bahay mo nimo at tumingin ka sa langit. Kapag tumingin ka sa langit at sinubukang bilangin ang mga bituin, alam mo ba ang mangyayari? Kapag sinimulan mong bilangin ang mga bituin, makikita mong imposible ito dahil napakarami at napakaraming bituin. At iyan mismo ang inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Sinasabi sa Biblia, sa Efeso, Kabanata 3, Talata 20, na makapangyarihan ang Panginoon na gawin ang higit pa sa lahat ng iniisip o inaakala natin. Ibig sabihin, lahat ng pinangarap mo, lahat ng naisip mo para sa iyong buhay, kayang gawin ng Diyos ng higit pa roon. Ayon sa mga siyentipiko, may mga 200 bilyong bituin sa kalawakan na lahat ay nilikha ng Diyos. Ayon sa Biblia, alam ng Diyos ang pangalan ng bawat bituin, kaya makikita kung gaano siya kadakila. Ngayon, pag tumingin tayo sa bituin, hindi natin nakikita lahat. Ilan lang talaga ang kita natin. Ibig sabihin, marami pang inihanda ang Diyos para sa atin. Ito ay hindi pa natin nakikita, sumisibol sa puso o pumapasok sa isipan dahil ito ay mga dakilang bagay. Babasahin ko para sa iyo ang isang talata mula sa Isayas, Kabanata 40 na tumatalakay sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Ganito ang sabi, "Kanino ninyo ako ihahambing? Sino ang katulad ko?" Tanong ng banal. Itaas ang mga mata at tumingin sa langit. Sino ang lumikha nito? Siya ang nagpapagalaw sa bawat bituin ng kanyang hukbong makalangit at tinatawag ang bawat isa sa pangalan. Ganoon kalaki ang kanyang kapangyarihan at ganoon kalakas ang kanyang lakas, kaya wala ni isa sa kanila ang nawawala. Aleluya! Luwalhati sa Diyos. Kapatid, ang kadakilaan ng Diyos ay makikita mo sa itaas. Tingnan mo lang ang langit. Kung nagawa ng Diyos likhain at pangalanan ang lahat ng bituin, isipin mo kung ano pa ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Isipin mo kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi lang dito sa mundo, kundi para sa kawalang hanggan. Inihanda na ng Diyos para sa atin ang mga bagay na hindi pa natin naisip. Tingnan natin ang halimbawa ni Abraham. Isang matandang lalaki na kasal din sa matandang babae at buong buhay nilang nagdusa dahil sa pagkabaog. At kahit ganoon, ipinangako ng Panginoon kay Abraham na bibigyan siya ng anak at ang kanyang lahi ay magiging kasindami ng mga bituin sa langit at mga butil ng buhangin sa dagat. Isipin mo yun. At natupad ang pangako ng si Sarah, ang kanyang asawa, na 70 taong gulang na noon ay nanganak kay Isaac. At sa harap ng lahat ng ito, gusto kong pag-isipan mo, ano ba talaga ang problema mo? Sa tingin mo ba ay napakalaki ng problema mo na hindi ito kayang lutasin ng Diyos? Sa tingin mo ba ay ganoon kaseryoso ang pangangailangan mo? Ang Panginoon ang lumikha ng mga bituin, langit at lupa, at nagbigay ng anak sa matandang baog na mag-asawa. Sa tingin mo ba hindi niya kayang tugunan iyon? Kaya, huwag ka nang magduda sa kadakilaan ng Diyos at huwag mong maliitin ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Kapag ginawa mo yan, makikita mo na sasabihin sa iyo ng Ama ang parehong sinabi niya kay Moises. Ngayon, makikita mo kung matutupad o hindi ang aking salita. Para mangyari yan, ipagkatiwala mo ang problema mo sa Panginoon at humingi ng tulong na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Amen? Kailangan mong makarating sa puntong hindi ka nasusubok pa. Basta mo na lang ilalagay sa mga kamay ng Diyos at magpapakalma ka. Luwalhati sa Diyos. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata. At tayo ay mag-aalay ng panalangin ngayon. At tayo ay mananalangin ng may pananampalataya, walang pag-aalinlangan na ang Panginoon ay para sa atin at Siya ay kikilos para sa ating kapakanan. Amen? Panginoon Diyos at Ama, lumalapit ako sa iyong presensya ngayong gabi upang magpasalamat sa iyo para sa mensaheng ito at iyong salita. At magpasalamat sa iyo, higit sa lahat, para sa buhay ng kapatid na lalaki at kapatid na babae na kasalukuyang nakikiisa sa sandaling ito ng panalangin. O aking Ama, naway maging mapagpasalamat ang taong ito sa iyong kapangyarihan at sa iyong kadakilaan sa kanyang buhay na nagdala na ng napakaraming pagliligtas, napakaraming biyaya, napakaraming himala na madalas naming nakakalimutan dahil napakarami at imposibleng maalala naming lahat ng iyon. O aking Ama, kaya naman ang aking hiling ngayong gabi ay mabuksan ang aming mga espiritual na mata
upang malaman namin na ang Panginoon na siyang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na lumikha ng mga bituin, na nagbigay ng pangalan sa bawat isa sa kanila, na kami rin ay maniwala na tinatawag din kami ng Panginoon sa aming pangalan at may magandang gawain ang Panginoon sa aming buhay. O Ama, patawarin mo kami sa kakulangan namin sa pasasalamat at tiwala sa iyo. At kami ay kumikilos ayon sa bugso ng damdamin. Kumikilos kami sa sarili naming kagustuhan. At sinasabi ng iyong salita na hindi kami dapat umasa sa sarili naming pangunawa, kundi dapat kaming magtiwala sa Panginoon sa lahat ng sandali. At sa ganitong paraan, itutuwid ng Panginoon ang aming mga landas. O aking Ama, inaangkin namin ngayon ang iyong pangako at hindi na kami mamumuhay sa pagkabalisa, takot at pag-aalala, Ama. Ayaw naming maging katulad ng mga tao sa mundo, Ama, na hindi nagtitiwala sa inyo at laging kumikilos ayon sa sarili nilang kagustuhan. Ngunit tulungan mo kami, Panginoon, ngayong gabi upang magkaroon kami ng isang payapang gabi, isang gabing may mahimbing at nakapagpapasiglang tulog. At huwag mong hayaan, Ama, na manggulo ang kaaway sa amin gamit ang masamang panaginip at pang-aapi. Sa ngalan ni Jesus, itinakwil namin ang lahat ng kasamaan at gawa ng masama laban sa amin at sa aming tahanan. Satanas, umurong ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Wala kang kapangyarihan laban sa aming mga buhay. Lumayas ka sa pamilyang ito, lumayas ka sa bahay na ito, at tumigil ka sa panggugulo, sa pagdudulot ng takot at sa pagwasak. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, huwag mong hayaang kami ay matakot, Ama ko, dahil ang iyong salita ay nagsasabi, magpasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang dyablo, at siya ay lalayo sa atin. Kaya, Ama ko, ginagawa na po namin ito. Kami ay nagpapasakop sa inyo at nilalabanan namin ang dyablo at siya ay lalayo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, hindi namin tinatanggap ang anumang pang-aapi, anumang pagkasira sa aming tahanan mula sa dyablo, dahil siya ay talunan at natalo na siya 2,000 taon na ang nakalipas. Sa laban niya kay Jesus sa krus, at tinalo na siya ni Jesus, tinapakan na ang ulo ng ahas. Kaya hindi namin tinatanggap ang anumang pagkatalo, anumang kahihiyan. Tulungan mo kami, Ama, na huwag bigyan ng puwang ang kaaway. Naway hindi kami magpadala sa mga tukso, kundi palakasin mo kami, Panginoon, sa bawat tukso, sa bawat pagsubok sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin kami at inaangkin ang himala. Naniniwala kami sa iyo, Panginoon. Ang Panginoon ay patuloy na kumikilos para sa atin. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia. Kapatid, maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Nais ko na ang Panginoon ay gumawa ng mabuti sa ating buhay. Naniniwala akong ginagawa niya ito, at sa mga panalangin at mensaheng ito, naway patuloy siyang kumilos sa iyong puso. Kumikilos din siya sa iyong tahanan. Marami akong patotoo mula sa mag-asawa at mga anak na dating di naglilingkod sa Diyos, ngunit ngayon ay nanonood at nakikinig na ng mga mensahe. Patuloy tayong maniwala. Ang Panginoon ay kumikilos kahit hindi natin nakikita. Ang Diyos ay gumagawa para sa ating kapakanan. Amen. Ako si Pastor Antonio Junior. Kung nagustuhan mo ito, paki-share at mag-subscribe sa channel ko. Pagpalain ka ng Diyos.